Ito kasi nangyari kagabi, sa mga hindi pa nakakaalam, ito kasi yung ganap. Kong Duterte up in arms after district gets stripped of 1.5 billion in funds. Yun ang yung headline ni Manila Bulletin parang ano, parang nag-tantrums dito si Pulong, eh. Nagwala daw, up in arms. Ano ba kasing naganap? Kagabi ho kasi, mga kotsero, may ganitong post kagabi. Galing daw ito kay Pulong. Galing daw 'to kay Pulong. Sa Edge Davao ito sa Edge Davao yung nakita ko. Hindi ko alam, may official Facebook page ba si Pulong? Hindi ko pa nakikita, eh. Kung meron man, o baka dun unang pinost. Pero ito yung nabasa ko kagabi. Sabi, statement of Davao City First District Representative Paulo Duterte on the People's Initiative Movement in Davao City spearheaded by PBA Party List Representative Margarita Migs Nograles. Yun, eto na. Eto na. Mukhang lumalabas na yung mga interest groups. Ayun. Wala namang problema sana yan, kaso sana ayusin nila. Ayusin nila kasi mamaya na nga. Ito yung sinabi ni Pulong. This so-called People's Initiative for Charter Change is nothing but pure PI. Play on words ba yan? Mura ba yan yung PI na yan? Malamang sa malamang. Pure PI daw, eh. I was informed that PBA Party List Margarita Migs Nograles is spearheading the PI movement in Davao City. I am against this people's initiative as this is not the people's voice but the voice of a few who wanted to perpetuate themselves in power. Hindi naman sa kumakampi tayo sa Congress, no? Pero yun agad. Agad-agad. Sana let's give the benefit of the doubt doon sa. Pero eto lang, mami explain ko kung ano yung kontra ko dito sa charter change. Kasi to some degree may pangbabalahura na nagaganap. Pero ang pangit lang nung na yung immediate accusation is perpetuating one's power. Kasi ginagamit yan ng mga ng mga komunista, eh. Yun ang ko diyan, yun ang punto ko diyan. Ginagamit kasi yan ng mga komunista. So pwede bang kung okay lang naman sa mga tikon na to, okay lang ba let's attack the problem head on? Diba? Bago natin ipagpatuloy ang ating mga pinag-uusapan ngayon, mga kotsero, as usual, ay mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Yan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. Ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app at gawa kayo ng account. Ilagay nyo ba account details nyo dyan at pwede na ay magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga pawn shop. Yun nga, Cash Pickup pala yun. At iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo rin na yung promo code na Coach Jarrett, ayan sa taas. Sa inyo pong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya mga kotsero, gamitin na mo si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Let's attack the problem head on. Huwag na natin daanin sa mga ganito, sa mga perpetuate themselves in power. Huwag na ganyan. Rektahin na natin. Kasi puro puro rhetoric, eh. So, that's one. And another is ito nga yung nabalita, yung kinagalit daw ni Pulong. I also would like to inform all Davaoeños, most especially in my district, that leadership has taken out 2 billion pesos from your NEP budget. So nabawasan pa raw siya ng budget for the district and left only a measly 500 million for Davaoeños this year. Paano nangyari yun? Di ba nagpirmahan na ng budget? Nagpirmahan na ng GAA, eh. So for me, that's interesting, no? For me, that's interesting. Bakit? Kasi nagpirmahan na ng GAA.
ibig sabihin, nabasa na yan ng ng presidente yung yung budget natin at napirmahan na. Meron na nga mga na-veto, 'di ba? May mga items na na-veto. So, this is interesting for me na pwede pa palang bawiin. Pwede pa palang bawiin ng House, no? Yung proposed budget per district. Tapos ayaw maniwala sa akin nung iba. Nung sinabi ko na kaya himudpuwet ang ibang mga kongresista kay Martin Romualdez dahil nakasugal ang kanilang mga budget. Ayaw niyo maniwala, di ba? Ngayon, eto na, ebidensya. So, it can happen. It can happen. To all congressmen ganging up on us, do not give me that kind of BS because I will not starve to death if you take my budget away. Totoo naman, kasi meron naman kasi talaga silang budget. Yaman-yaman ng mga Duterte. Ang kawawa is yung mga Dabawenyos na bumoto kay PBBM. Ang dawang kawawa. It's weird. Ito well, ang weird lang ng pag-name drop. Parang, really? Sino ba? Siya ba ang House Speaker? Rektahin nyo kasi. Rektahin nyo kasi. Ayaw nyo, di ba? Rektahin na. Ang weird lang. Ito parang, I was with him until this point. Dito sa punto na to. I also heard from reliable sources that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. Yun ang claim. Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang pekeng Panginoon. Again, ang kawawa ay ang mahal kong mga Dabawenyo. I have kept my silence all through these months since I do not want my constituents to suffer from the dirty politics of the House of Representatives. To all Dabawenyos, do not sell your soul for a mere 100 pesos or 10,000 in exchange for your signature. If you want to follow the minions of the person dreaming to be great in Congress to perdition, that is your choice. Constructive criticism. Okay lang ba yun? Constructive criticism. Sana dalawang magkahiwalay na statement na lang to. Kasi medyo medyo magulo kasi yung messaging. So, constructive criticism, sana pinaghiwalay na lang yung People's Initiative tapos yung pagtanggal sa budget niya. Yeah, constructive criticism. Sana lang. Pero siguro sa susunod, gano'n ang mangyayari. Pero, again, mga kutsero, it's hard to validate Hindi natin masabi kung, of course, respect given to Congressman Pulong. This is his claim. Ito yung claim niya. Na anong unang claim? Ang unang claim ay si Migs Nograles daw ang nagsi-spearhead o ang namumuno sa pagpapapirma ng People's Initiative sa Davao City. So that's the first claim. Doon, kontra daw siya dahil it will perpetuate them yung mga politiko in power. Sino ba nagbe-benefit kapag kung sakali man magkaroon ng charter change, who will benefit? Di naman I mean, yung sa sistema na gustong gawin ng House of Representatives ngayon, sino magbe-benefit? House of Representatives. To which he is part of. Tama siya sa House So hindi ko alam. I mean, and this is this is yung yung alleged pagtanggal daw ng budget nila from 2 billion to 500 million. Ang laki ng binawas 1.5 billion. Laki ng binawas. Now, again, this is the second claim. Ito yung pangalawang kine-claim ni Pulong. And this cannot be confirmed. Hindi natin makukumpirma to unless magsalita ang House o ang magpakita ng mga dokumento si Pulong. So,
Again, it's weird na pwede palang mangyari yun. But, I mentioned before, na nakwento ko na po sa inyo, na ang mga approval ng budget, dumadaan ho yan sa House Speaker. So, hindi naman talaga nakukuha yung actual na pera. I mean, hindi yan ibibigay yung 2 billion, bibigay ko kay congressman ganito. Hindi ganon. Ang mangyayari dyan, merong proyekto na isusulong si congressman. Tapos si congressman, si House Speaker, pag-aaralan niya kung pwede bang pondohan yun, yung proyekto na yun. Tapos, from the allotted budget na 2 billion, ipapadisburse yung amount necessary para makover yung kanyang proyekto. Ganun ho yun. So, ang malabo ho dito, hindi ho natin alam kung ang inalot ba sa kanya nung una ay 2 billion tapos after ng mga hearing, bumaba ito sa 500 million. Kasi mga kotsero, NEP to. NEP budget. Ano po yung NEP? National Expenditure Plan. National Expenditure Plan. Ibig sabihin po, kapag ikaw sa proseso ho ng paggawa ng budget, si DBM ay gagawa ng National Expenditure Plan. Paano niya ginagawa ho yun? I-interviewin niya lahat ng ahensya ng gobyerno, pati iba't ibang mga departamento ng gobyerno. I-interviewin niya ni DBM, tatanungin kung magkano ang kailangan ng iyong ahensya o iyong gobyerno, ng iyong LGU for the year. Tapos kung magkano man yung mapag-usapan nyo, kasi magne-negotiate dyan sa DBM. Papakita mo yung COA report mo, tapos yung mga expenses mo, mga plano mong gawin, etc. etc. So, pag nakita ni DBM yan, mag-a-agree kayo. Sasabihin ni DBM, sige, based doon sa performance mo sa previous budget, tsaka sa mga requirements mo ngayon, ang kailangan mo X amount. O let's say, ang kailangan mo ay 2 billion. Gamitin natin example ni Kong Pulong. Kailangan mo ay 2 billion. Yun ang ilalagay ni DBM sa kanyang National Expenditure Plan. Ito yon yung NEP, National Expenditure Plan. Ngayon mga kotsero, ano mangyayari dito sa National Expenditure Plan? Ito yung hinihearing tuwing budget season. Okay. Ito National Expenditure Plan na yan, paghahatian yan ng Senate sa ng lower house. Tapos, didibatihan yan. Pagdidibatihan yan ng iba't ibang mga, di ba, itong nakaraan, di ba, nakipag budget deliberation si VP Sara sa lower house. Ganyan palagi yan. Every year yan. Ito hong nakasulat sa NEP, nagbabago pa ho talaga yan. Di ba nga, si VP Sara, meron siyang request na 650 million na confidential funds. After ng deliberations, tinanggal. So, nagbabago ho talaga yan. After ho nun, pag napag-usapan na ng Senate at ng lower house, magkakaroon ng BICAM. Sa BICAM, mga kotsero, magbabago pa rin yan. Doon pa lang lalabas, pag natapos na yung BICAM, doon na lalabas yung GAA, yung General Appropriations Bill. Di pa nga siya act kasi bill. GAB, General Appropriations Bill. So yung bill na yon mga kotsero, yun yung pinipirmahan ni PBBM para magkaroon ng budget for the following year. So, mga kotsero, ang binanggit dito ni Kong Pulong is NEP, National Expenditure Plan. So, ibig sabihin, sa distrito daw niya, nag-propose sila, ang sinabi, ang kailangan ng aming distrito ay 2 billion. Nag-agree si DBM. Anong sabi ni DBM? Sige, 2 billion ang kailangan nyo. Ito yung mga proyekto nyo, etc. etc. Nagkaroon ng budget deliberation sa lower house. O kung sino man yung humawak nito ng budget deliberation nito, Senate or lower house, it doesn't matter. Malamang sa malamang, Senate ang didinig dito kasi alam nga namang pag-aralan ni lower house yung sarili niyang budget. Di ba? Mukhang tanga yun. So malamang si Senate. Pagdating kay Senate, nung nagde-deliberate siguro ang House of Representatives sa required budget nila, doon siya nabawasan ng 1.5 billion. Malamang sa Senate yun.
Which now brings us to a question. Paano nasabi ni Kong Pulong na House leadership ang nagtanggal? Yun ang tanong dyan. Hindi natin masasagot yan. Unless magpakita siya ng dokumento na ito yung proposed budget namin, ito yung inaprubahan ng House Committee on Appropriations, etc. Hindi natin malalaman yun. Hindi natin malalaman yun. Ngayon, ito pa yung isa na inexpose ni Kong Pulong, no? Sana yun? Ayan. 30%. Kada budget daw ng bawat distrito, 30% kinukuha ng isang pekeng Panginoon. Ano ibig sabihin nun? So, ibig sabihin yung 2 billion, babawasan pa to ng 30%? Yun ba yung ibig niyang sabihin? Yung 2 billion, babawasan pa ng 30%. So, magkano yun? 24 million? Ano nga ganun ba? Ilan ba ang 10% ng 2 billion is what? 200 million. So, 600 million. Laki si Aisha nagsabi 600 million. 30%? 600 million kada congressional district? Laki Laki Alam nyo mga kochero, ito magkasabi ako sa inyo ng secret. Well, di naman to secret. Open secret to, open secret. Kaya wala akong tiwala sa mga politiko eh. Kasi mga kochero, lahat to ng politiko, from every level, merong tinatawag na SOP. Mas matindi sa LGU. Mas sa LGU level. Matindi ang SOP doon. 10% yun. 10% yun ng proyekto. So, halimbawa, paano ko nalaman yan? Kasi nga, ang work ko before ay HR consultant. At sa pagiging HR consultant ko, may mga naging kliyente kami na malalaking kumpanya. At itong mga kumpanya na to, nagkataon, itong isang kumpanya is in construction. Malaki ang construction, guys. As in mga high-rise, condo, etc. Dalawa yon, dalawang construction companies. Kami humawak ng strategic planning. Hindi ko na nasabihin kung sino. Kami humawak ng strategic planning nila. Tapos, doon ko nalaman, mga kochero, na sa lahat ng proyekto, yung mga private companies, lalo na yung mga construction, ay nagtatabi ng separate na budget. 10% yun. 10% of the total project price. So, halimbawa, kung meron kang ang proyekto mo is let's say 65 million pesos. Magtatabi ka ng 6.5 million. Dagdag yun sa cost mo. Saan mo bibigay yun? Kay barangay captain, kay mayor, kay governor, whoever. Actually, yung 10% na yun, yung pinakamalaki, yun sa pinakamataas. Kay kay mayor yun o kay governor. Yun yung pinakamalaki. Tapos yung mga nasa ilalim, si barangay captain, sila konsi, kung saang district yan. Nasa parang 2 to 3% yata yung kanila eh. If I'm not mistaken. So, ganun yan. Kaya nga SOP, Standard Operating Procedure. Matic yun, matic. Walang usap-usap doon. Abot agad yun. Walang ganun. So, eto, nakakagulat to. Ibig sabihin, yung inaalat na budget para sa for each congressman, binabawasan pa ng 30%. So, 70% lang magagastos mo sa district mo?
Tama ba? Ngayon, mga kotsero, sana nirekta na lang ni Kong Pulong. Sana nirekta na lang. Kasi, at least nirekta niya. Si Migs Nograles. Sabi ni Vanderleaf, so kung may 10% ang LGU, paano na ang tax ng contractor? So mag-overprice na. Yeah, it is. So halimbawa, kung yung project price mo is 65 million, magdadagdag ka ng 10% para sa SOP. Dadagdagan mo pa yun for taxes and everything. Pero lahat ng cost na yun, mga kotsero, pass on yun sa consumer. Pass on yun sa consumer. So, pag tayo bumili ng kahit anong bagay, pass on yun sa consumer. Ganun yun. Anyway, going back. Si Migs Nograles na rekta niya. Pero sana sinama na rin to kung sino man tong peking Panginoon na yan. Kung sino man yan. Sana sinama na. Para malinaw. At saka total naman, everybody has been drawing their battle lines. Hindi, yun. Ganun. Sana dinirekta na lang. Ang kaso nyo, mga kotsero, so di ba dalawa nga yung claim? Yung unang claim is itong kay Migs Nograles. Pangalawang claim is yung 30%. At yung binawasan siya ng hindi, pangatlo na pala yun. Pangalawang claim is yung 30%. Pangatlong claim ay yung binawasan siya ng budget ng 1.5 billion. Ngayon, mga kotsero, sumagot si Migs Nograles. Nag-post din siya sa Facebook. Ito, 7:23 PM pinost ng Edge Davao. Hindi ko alam kung at same time din ito pinost ni Pulong. Pero, si Migs Nograles, yun, nagsalita. Davao-based Solon says she is in the US amid Pulong's PI allegation. Ayan. Yan ang problema. Nasa Amerika daw si Migs Nograles. Paano siya magsi-spearhead? Nasa States daw siya. Ito yung post niya. Ay, ba't ganyan? Sino ka Edison? Ayaw mong comment Ayan. Ito yung post niya kay Migs Nograles. Although hindi niya rektang sinagot yung kay Pulong. Hindi niya rektang sinagot Pero interestingly enough, kagahapon 8:12 PM na to in-upload. Ito 7:23 PM. So halos magkasunod. Lang. Ito 8:12 PM January 9. Ito January 9, 7:23 PM. So, in a way, parang ito yung sagot niya ay Pulong. At least yun ang pagkaka-interpret ni Manila Bulletin. Sabi niya, Puwersa ng Bayaning Atleta Party List, Margarita Migs Nograles has clarified that she is in the US discussing possible areas of cooperation in livelihood generation for women and the fight against child pornography. Sabi niya. Nograles, a House Assistant Majority Leader, had this to say Wednesday morning, January 10, after Davao City 1st District Representative Pulong Duterte alleged that she had been leading the People's Initiative movement in the city. Yun nga naman. Paano nga naman niya gagawin yun? Sabi niya, in a statement, the lady lawyer Solon said she met with law enforcement and Filipino-American advocacy groups in the US to discuss possible areas of cooperation in the fight against child pornography and livelihood generation for women in the Davao region. Tapos, sinabi rin niya, she had met with representatives of the FBI. Uy, may FBI na.
May FBI na, guys. And various Filipino-American advocacy groups like the Project Ligtas Bata and the New Pathways to Enterprise. She was also invited by the New York City Consulate to give a talk to the Filipino community. She left for the US last December 29. Sabi niya, so I'm here in New Jersey to visit my sister for personal reasons and she needs family right now which I cannot disclose. So, yun. Hindi na natin alam. Hindi na natin alam. Paano ba? Who's telling the truth? Sino sa kanila nagsasabi ng totoo? Yan. Yan ngayon ang question mark. Yan ngayon ang malaking question mark. Yan. Paano na? Diba? Sinong sasagot ngayon dyan sa tanong na yan? Sino ngayon ang sasagot dyan sa tanong na yan? Kasi mga kodyero, the accusation is, Kong Pulong, sa accusation pala ni Kong Pulong is, si Migs Nograles daw ang nagsispearhead. Sagot naman ng isa, nasa US ako, paano ko gagawin yun? So yun ang ano. Yun ngayon ang nangyayari dyan. Now, again, mga kotsero, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. Ako personally, I have a hard time trusting politicians. Personally. Wala akong pake kung feeling nyo, hindi, digong lang maayos, hindi, PBBM lang maayos. I don't care. Personally, I have a hard time trusting politicians. Any politician. Kahit sinuportahan ko pa yan. Kahit sinusuportahan ko pa yan. Any politician. I have a hard time trusting any politician. Lalo na pag may mga ganitong mudslinging. So for me, para sa akin, etong si Kong Pulong at saka si Migs Nograles are basically, well, right now, this is just, propaganda lang to nilang dalawa. Hanggat wala pa silang pinapakitang ebidensya. Kasi mga kodyero, ang hirap i-validate. Ayun yung problema sa mga ganitong klaseng kwento. Ang hirap i-validate eh. Paano ka maniniwala? Wala rin naman nilabas si Kong Pulong. Allegations lang naman ang nilabas niya. Ang nagsispearhead, si Migs Nograles. Kahit man lang may pa-picture. Diba? Kahit may pa-picture or something, diba? Or video. Okay, lalo mo ngayon sa mundo ng social media, napakadali na yan. Mga away nga sa kalsada, na-upload agad yan eh. Diba? Mahirap maniwala ngayon kapag na mga ganto-ganto, mga kwento-kwento lang. And si Congressman Migs Nograles naman, she's not in a position, or hindi kasi siya kinorner ni Kong Pulong para komentan yung allegation. So, she can freely, pwede niyang sabihin na, hindi, wala yan. Or, pwede niyang hindi pansinin. Wala namang ebidensya eh. Walang ebidensya eh. So, if I were you, kung ako sa inyo, mga kotsero, I will not take sides. Ako personally, I will not take sides until hanggat merong isa sa kanilang dalawa na magpapakatotoo. Yun. Hanggat may magpapakatotoo sa kanilang dalawa. Kasi ang hirap nung ang hirap kasi nung puro patutsadahan. Diba? So, and ito lang napansin ko. It has been part of the DBS playbook. Yung ganyan, yung puro papatutsada.
Puro patutsada lang. O ganito, may pulburon video, may pulburon picture, may pulburon whatever. O patutsada. Ganun lang. Pero wala namang pinapakita. Tapos they will put the burden of explaining their own chismis doon sa inaakusahan nila. Di ba? Ilalagay nila yung burden na patunayang mali sila doon sa taong inaakusahan nila. So parang, di ba? It's their propaganda playbook eh. So ngayon, ang hirap maniwala. Yan. Again, this is an example of how the supporters of Digong and VP Sara and the Dutertes in general has been ruining the credibility of the Dutertes themselves. Mga supporters ang gumagawa niyan eh. Hindi naman sila Digong or whatever. Kaso, yun na nga ang nangyari. Yun na lang nangyari. Tapos kapag nakukuryente, kapag nasusunog, change topic. Yung video, naging picture na. Galing. Diba? This is an example of it. Na tulad, ako ngayon, parang duda ako na totoo yung sinasabi ni Kong Pulong. Bakit? Walang pinakitang ebidensya eh. Walang pinakitang papeles. Hindi pinakita yung NEP or at least man lang yung parte ng GAA kung saan naka-indicate yung budget niya. Hindi natin alam eh. Sinabi lang niya na binawasan ng 1.5 billion. Okay. Sana nag-upload ka lang din ng picture tapos binura mo na lang yung mga sensitive parts, di ba? Oo nga, Casper Gold. Matagal na raw magkaaway ang Morales tsaka Duterte sa Davao. So yun. So, I don't know. Pero ako lang mga kotsero, wag tayong mabulag ng mga idol natin. Lahat sila, tao din yung mga yan, mga kotsero. May mga tinatago ding mga kalokohan yung mga yan. Tao din yung mga yan. So, being level-headed will do a lot of things. Being level-headed will do a lot of things. For you, lalo sa inyo. Diba? So, ako, take it with a grain of salt. Take it with a grain of salt. Huwag nyo muna masyadong kagatin. Kasi baka mamaya kayo naman makuryente. Di ba? Kayo mapahiya. Huwag nyo muna masyadong kagatin. Ano lang, chill lang kayo. Chill lang. Kung aabot sa ganung punto, kung makapaglabas ng ebidensya si Kong Pulong na ang totoong nagsispirit ng People's Initiative sa Davao ay si Migs Nograles, edi go! Crucify Migs Nograles. Walang problema. Kasi ang pangit ng atake nila sa PI doon sa People's Initiative. Ang pangit eh. Ang pangit ng atake nila eh. Balahura eh. Yun. Pag nakapagpakita ng binawasan talaga siya ng budget na 1.5 billion, go ahead, crucify the House of Representatives. Mali yun eh. Hindi dapat ganun yun. Pag napirmahan na ang GAA at naaprubahan na yung budget, by the way, to which these congressmen agree. Hindi naman yan basta-basta. Kasi pwede kang sumagot. Hindi naman yan basta-basta, tatanggalan ka lang. Pwede mo naman defend yung budget mo eh. So, pwede mo i-defend yung budget mo. So, kung totoong makapagpakita si Kong Pulong ito yung budget na naaprubahan sa GAA. Tapos, pagdating sa BICAM, binawasan ako ng 1.5 million. A billion. Diba? Maniwala tayo. Let's crucify the BICAM. Kasi sila yung nagbago. But until it happens, yun lang. Until it happens, ang hirap eh.
Ang hirap kasi maging panatiko, guys. Lalo in this day and age. Ang hirap maging panatiko. Ang pangit. Ang ending, nagbabawi ka ng mga sarili mong salita. Kaya yun. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Dito po din sa Facebook, syempre. Coach Jared po ang pangalan niyan. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, God bless you and see you next time, guys. Bye.